Ibig ko pong sabihin dito mga kababayan, hindi po nagkataon lang na pumunta si Leila de Lima. Consider this as verified information. Nakausap ko po ang isa sa jail guards doon sa Camp Bikutan, no, sa Bagong Diwa, at itinuturo nga itong pagkakataon ng December 8, kung saan ito rin po ang paglantad at pagpasambulat nila ng diskarte ng The Madriaga Chismis laban kay Vice President Sara Duterte. Una, ano po ang layunin ni Lula de Lima na kilalang kilala na operatiba nila Marcos at Romualdez at Lisa Araneta upang umatake ng tunutudo sa mga Duterte? Kaya nga ito nakalaya at naisantabi ang kaso nito na drug trafficking at iba pang mga pagkakasabwat sa illegal na drug nang umupo si Marcos sapagkat ginamit ito na isa sa mga assurance operator upang hindi na po magkaroon ng problema sa Dilaw at Pink. Si de Lima ay kiniwa sa kulungan at ginamit na pang birador upang magkarga intriga at umatake sa mga Duterte. Walang pinagkaiba sa balahibo ni Hontiveros at ni Trillanes kung ang pag-usapan political mercenary operations. Kaya itong December 8 incident na naispatan at na-confirm ng ilang mga jail guard or guard sa facility ng Camp Bagong Diwa kung saan nakakulong po itong kidnap for ransom criminal suspect. Suspect pa siya kasi hindi pa na ilantad o nailahad ng buo ng korte ang kanyang conviction o hatol sa kanya. At binanggit nga ito ni Attorney Harry Roque na kilala niya ito na isang sindikato at ito nga ay nakalaban niya sa kasong kidnap for ransom ng ilang mga Chinese or Filipino-Chinese personalities. Ngayon, malinaw naman siguro sa atin kung ano ang purpose ni Leila de Lima, bakit siya pumasok doon at nakipag-usap at bumisita kay Ramil Madriaga. The timing is very apparent, the purpose is very clear. Gamitin si Madriaga na gumawa ng kwentong Alab Bicoy Part 3. Kung matatandaan natin, si Trillanes po ang itinuturo ni Bicoy at nila Attorney Jude Sabio na pasimuno ng Bicoy 1 and Bicoy 2. Yung sinasabi niyang ang totoong narcolist, no? Yun pala scripted at video lang na ginawa ng kwento ni Trillanes. So itong Madriaga Chismis ay parang Bicoy Part 3. Bicoy na Bicoy. Nag-iba lang ang karakter pero ang script at ang mga linyada ng birada nakapokus sa mga Duterte. At tinagurian nga ito na the Watusi Expose. Watusi kasi wala na. Hindi ka panipaniwala eh. Sinungaling na, kriminal pa ang intensyon. Kaya instead na maging dynamite expose, naging Watusi Expose ang kinalabasan ng Madriaga Chismis. Pero ang mahalaga ay naibulgar ngayon ang pagkakasangkot ng mga dilaw at pink na mga mersenaryo. Kagaya po pag sinabing mersenaryo, parang mga asong ulol na binabayaran, pinupunduhan para mga gap at umatake. The way Governor Chavez Singson describes itong si Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos na isang asong ulol. Pag bumubuga ng pera papunta sa kanya, na tumatahol ng malakas. Pag tudubuga ang pera, hindi lang tumatahol ng malakas, nangangagat pa. Exactly the way kung papaano ginagawa nila Trillanes, Hontiveros, Boy Tartar, No Toothbrush, Ronald Lamas, at ni Leila de Lima. Itong mga operations nila. Akala nila mababaw ang pagkakaunawa o tanga o bobo ang mamamayang Pilipino. Para hindi makita na ito ay isang malaking katarantaduhan. Bicoy na Bicoy, ang totoong narkolista, pati ang anak ni Pangulong Duterte na si Kitty, na during that time, I think was only 16 years old, idinamay pa nila Trillanes sa kanyang Bicoy story na ultimately naibulgar din po. So, si Leila de Lima ang representante
ng yellow pink zombies na mga oportunistang mersenaryo na pinupunduhan ni Martin Romualdez at nila Marcos at Lisa Araneta para gumawa ng final touches kung papaano ilabas ang kwento ng chismis na tinaguri ang supposedly dynamite expose na naging Watusi expose. Ang pumato lang itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante. Hindi naman ito nanalo sa eleksyon. Ang yabang-yabang ng hambog na kulukoy nito na pastor-pasturan, ano? Boy Banal na Aso, Santong Kabayo ang tawag sa kanya. Sabi niya, believable at dapat imbestigahan. Kulukoy. Imbestigahan mo sarili mo. Bakit ka nanalo? Talo ka naman sa eleksyon, naging cumelected ka dahil sa sindikato nila George Garcia sa Comelec, no? Yan na ang pumatol dito sa kwentong chismis na ang main ingredient pala ng paghalo-halo nito, paano kikinis-kinisin, lumalabas si Lola Laila de Lima. Kung si Laila de Lima ang bumisita noong December 8, anong ginawa niya? Number 1, posibleng inayos-ayos niya ang kunwari affidavit of expose. Kasi abogada siya, di ba? Naging DOJ secretary, yun lang ang naituro ito na sangkot sa sindikato sa National Bilibid Prison sa illegal na relations na kumalat noon sa public media. So, inayos ni Lola Laila de Lima ang finishing touches sa affidavit na ilalabas ni Boy Chismoso Ramil Madriaga. No? Si Bicoy, no? The new Bicoy of the yellow and pink zombie na matapos na mabuking si Bicoy, ito na ang bagong Bicoy, si Ramil Madriaga. Kaya katunog ng Picoy. Pag sinabing Picoy, fake. So, pangalawa, nagbigay ng briefing. Yun, malamang. Tapos, pangatlo, ay inihanda ang isang propaganda attack. Kaya nga, ang dumumog dito sa Madriaga Chismis na isang Watusi expose. Watusi. Naging puspuro. No? Naging dad. Kung sa Granada, dad. No? Walang sabog. No? Gumanon lang, mga kababayan. Si Laila de Lima ang nag-finishing touches. Kung Laila de Lima was confirmed to be there sa Camp Bagong Diwa at nakipag-usap ng matagal kay Madriaga, ayon sa mga ulat na tatanggap natin ngayon, nagpapakita na all along it was a premeditated. Pag sinabi pong premeditated, planado, pinaghandaan. At hindi naman pwedeng gumalaw si Lola Laila de Lima at ang mga mercenaryong ito kagaya ni Hontiveros, ni Boy Tartar, No Toothbrush Ronald Lamas at nila Trillanes kung hindi po yan nauutusan at nakukumpasan at napupunduhan nila Marcos at Lisa Araneta at nila Romualdez. Yan po ang totoo dyan. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik o mag-alangan pa. Ganyan talaga ang kalakaran ng mercenary operations na ito. May pundo po ito. Kaya premeditated, well-planned ito. At mabuti na lang ay mayroon pong mga matitino na mga jail officers na nandun po sa facilities na ito, kung kaya na ibubulgar that Laila de Lima visited Madriaga and made a talk with him bago ipasabog nila ang kanilang Watusi expose laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawang punto kung bakit natin ito tinalakay, desperado na po ang yellow and pink zombie sapagkat pabagsak ng pabagsak, palubog ng palubog ang gobyerno ni Marcos. Mawawala po ang kanilang benefactor o tagapagpundo, tagapagprotekta at ginagamit nila sa kanilang maruruming laro sa politika kapag napalaya sa poder si Marcos at sila Romualdez pati sila Lisa Araneta. Mapuputol po ang kanilang benepisyo. The way itong CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, no, na kagaya po nila Teddy Casino, nila Cristina Conte, ay aligagang-aligaga sila na baka pumalit at nababahala sila, baka umakyat bilang Pangulo ng bansa kapag nagkataon sa tulak ng mamamayang Pilipino sa isa na namang people power ang isang Sara Duterte. At mawawala ang padrino nila
nitong mga yellow pink zombies, mawawala po ang kanilang padri-padrinuhan at santo-santuhan na si Marcos Jr. Ayan. Kaya, todo larga. Iba't ibang anggulo, dumog ang taktika at ang kanilang approach ay tinatawag po yan na pintakasi o tulong-tulungan ka upang durugin ka. Yan. May nakaligtaan lang itong sila Lola Layla de Lima na kapag evil intention ang bitbit mo, magkakaroon ng pagkakataon na ito ay magkaroon ng leak. Lalagos po at lalabas talaga ang katotohanan no matter na ito ay pinagtatakpan at pinapalusutan mo. Kaya ito, sagutin mo ito, Lola Layla de Lima, anong ginawa mo noong December 8 doon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan nang ikaw ay sinabihang binisita mo itong si Ramil Madriaga bago sumambulat ang iskandalo patungkol dito sa tinatawag na Bicoy Part 3 the Madriaga Chismis na malisyuso at buong kasinungalingang umaatake laban kay Vice President Sara Duterte as a prelude o paghahanda sa inyong malaking operations na nag-file kayo ng plunder case sa ombudsman kahit alam ninyo na ito ay mali at walang batayang legal sa konstitusyon sapagkat ang Vice President can only be removed sa mga dahilan na nakasaad sa konstitusyon. Ano po yun? Resignation, death, mamamatay siya, mag-resign siya, or incapacity. Ibig sabihin po, hindi na siya makakagalaw, naparalisa siya, hindi na siya makapagsalita, hindi na rin siya makapunction. Incapacity. At ang pang-apat, impeachment conviction. Ayun.